Ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ngunit ang aking groom, huli ng isang buong oras. Ang nanay niya, malamig na nagbigay ng ultimatum, ililipat sa pangalan niya ang aking ari-arian bago ako tanggapin. Ngumiti lang ako at ginawa ang isang bagay na nagpakumbaba sa buong pamilya nila hanggang sa lumuhod sila sa harap ng pinto namin, nagmamakaawa. Ngayon sana ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang araw na ako, si Elara, ay magbibihis ng isang malinis at puting wedding gown at magiging bride ng lalaking mahal ko. Nakaupo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili ko. Ang simple kong pagkatao ay ginawa ng makeup artist na isang napakagandang prinsesa. Ang aking mahabang itim na buhok ay inayos ng mataas at nilagyan ng isang nagniningning na pilak na hairpin na may mga bato. Ang designer wedding gown na pinasadya ng mga magulang ko mula sa Paris ay perpektong bumagay sa aking kurba. Bawat tahi ay nagpapakita ng husay, lahat ay perpekto, mayroon lang isang bagay na kakaiba. Ang aking groom, si Anton, ay hindi pa rin dumarating. Ang orasan ay lagpas na sa 9 oras ng umaga, halos 1 oras na huli sa itinakdang oras ng kasal. Nagsimulang sumikip ang pakiramdam sa kwarto. Si Mama, si Manuela, ay pabalik-balik sa paglakad, paminsan-minsan ay sumusulyap sa bintana, hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Si Papa, si Mateo, ay nakaupo sa sofa, hawak ang dyaryo, ngunit nakatingin lang sa kawalan. Tahimik siya at ang kanyang matinding katahimikan ngayon ay lalong nagpabigat sa aking kalooban. Baka tawagan mo si Anton, Elara, mahinang sabi ni Mama, pilit na pinipigil ang pagbuntong hininga. Hindi na po, Ma. Baka busy lang po siya sa mga preparations ng pamilya nila. Baka na-traffic lang po o may biglaang nangyari. Pilit akong ngumiti, pinapanatag ang loob ni Mama, at syempre, pati na rin ang sarili ko. Mahigit 2 taon na kaming magkasintahan ni Anton. Siya ay isang simpleng empleyado ng gobyerno sa Maynila. Kung ikukumpara sa yaman ng pamilya ko, ang sitwasyon ng pamilya niya ay talagang napakalayo sa amin. Ang papa ko ay direktor ng isang malaking bangko, at ang lolo ko sa side ng mama ko ay isang dating real estate mogul. Mula pagkabata, namuhay ako sa karangyaan, pero hindi ako kailanman nagmayabang o nagmataas. Naniniwala ako na ang kaligayahan ay nagmumula sa kapayapaan at tunay na pagmamahal, hindi sa marangyang pamumuhay. Kaya noong makilala ko si Anton, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Sinabi ko lang sa kanya at sa pamilya niya na ang mga magulang ko ay may maliit na negosyo at sapat lang ang kita namin para mabuhay. Si Anton ay isang mabait at tahimik na tao at mukhang simple lang. Lagi siyang mabait sa akin at inaalagaan ako sa bawat detalye. Ang kanyang pagiging simple at totoo ang nakakuha sa aking damdamin. Mabait siya, pero medyo mahina ang loob, lalo na sa kanyang ina. Akala ko noon, pagiging masunurin niya lang iyon. Naisip ko na nakita ko na ang tahimik na kanlungan ng aking buhay. Ang mga magulang ko, noong una ay nag-alinlangan, pero nang makita nila na masaya ako, hindi na sila umangal. Gusto lang nila na makita ako nakasama ang isang taong tunay na nagmamahal sa akin. Tungkol sa kondominium unit na nakapangalan sa akin, iyon ay regalo sa akin ng mga magulang ko noong graduate ako. Sinabi ko kay Anton ang tungkol dito, na ipinaliwanag na iyon ay bunga ng pagod at pagsisikap ng mga magulang ko sa buong buhay nila para magkaroon ako ng lugar na matitirhan sa syudad. Marahil ay dahil alam ni Anton ang tungkol dito, kaya nagkaroon ng matinding kasakiman ang ina niya, si Aling Lita. Malapit na sa 9 oras 30 minuto ng umaga, naubos na ang pasensya ng lahat. Ang tunog ng telepono ni Ana, ang aking matalik na kaibigan at ang principal bridesmaid, ay pumutol sa tensyonado naming katahimikan. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ng lahat, mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello, Leo. Bakit hindi pa rin dumadating ang pamilya niyo? Alam niyo bang huli na ang oras ng kasal? Malakas na tanong ni Ana sa telepono. May sinabi ang nasa kabilang linya, at ang mukha ni Ana ay nagbago-bago, mula sa galit ay nagulat, at sa huli ay nanlumo. Tiningnan niya ako na may iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. May nararamdaman ako na masama. Pagkatapos ng tawag, hinila ako ni Ana sa isang sulok na may seryosong ekspresyon. Elara, may problema. Si Leo, ang matalik na kaibigan ni Anton, ay sinabi sa akin kung bakit sila huli. Dahil sa nanay ni Anton, bigla akong nakaramdam ng kaba. Anong nangyari kay Aling Lita?
Nag-aalangan si Ana, pagkatapos ay nagpatuloy, binibigyan niya ng pressure si Anton. Sinabi niya na kung gusto nilang ituloy ang kasal ngayon, dapat kang pumayag na ilagay ang pangalan ni Anton sa titulo ng kondo mo. Nanigas ang buong katawan ko at ang aking mga tenga ay nag-init. Bakit ang nanay niya ay magbibigay ng ganoong walang kwentang demand sa mismong araw ng kasal namin? Ibig sabihin ba sa mata niya, ang pag-ibig namin ay sinusukat sa pera? Nakaramdam ako ng matinding pagkadismaya at sakit. Ang mga salita ni Ana ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig na nagpalabas sa lahat ng excitement at pag-asa para sa espesyal na araw ko. Tumayo lang ako, blangko ang isip. Ano ang nangyayari? Ang aking magiging biyenan, ang taong akala ko ay nirerespeto ko, ang taong laging nagpapakita ng kabaitan at pagiging simple, paano siya nakakagawa ng ganoong walang kahihiyan at walang kwentang demand? Totoo ba yan, Ana? Baka mali lang ang narinig ni Leo. Tanong ko na may kaunting pag-asa pa rin na ito ay isang malaking pagkakamali. Umiling si Ana, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi siya pwedeng magkamali, Elara. Narinig ko mismo sa kanya na nag-inarte si Aling Lita mula pa kaninang umaga. Sabi niya, ang anak niyang lalaki ay hindi pwedeng malugi dahil lang mag-aasawa siya sa syudad. Natatakot siya na baka walang lugar si Anton sa bahay sa hinaharap, kaya gusto niyang idagdag mo ang pangalan niya sa titulo para maging garantiya. Ang salitang garantiya ay parang sumaksak sa aking tenga. Kaya pala sa mata niya, ang kasal na ito ay isang transaksyon, isang kalkulasyon ng panalo at talo. Natatakot siyang malugi ang kanyang anak, paano naman ako? Ang pagmamahal at tiwala na ibinigay ko sa kanyang anak ay walang halaga. Ang aking pagkadismaya ay lalong lumala at nagiging isang tahimik na galit. Nakita ni Mama na hindi maganda ang ekspresyon namin ni Ana, kaya lumapit siya para magtanong, anong nangyari sa inyo, mga bata? Bakit namumutla ang mga mukha ninyo? Tiningnan ako ni Ana, nag-aalangan, hindi alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Pilit kong pinakalma ang boses ko. Wala po yun, Ma. May kaunting problema lang po sa panig ng groom. Ayaw kong mag-alala pa ang mga magulang ko. Sila ay naghirap sa paghahanda para sa kasal na ito, at ibinigay nila ang lahat ng kanilang pagmamahal at puso para sa masayang araw ng kanilang anak na babae. Hindi ko sila kayang bigyan ng problema sa mga bagay na ito. Sabi ko sa sarili ko na dapat kong ayusin ang lahat. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Anton. Gusto kong marinig mismo sa kanya para lang maniwala ako. Pagkatapos ng ilang mahabang ring, sinagot niya ang tawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay parang pagod at balisa. Hello, Elara, sorry, may kaunting problema dito. Pinutol ko siya at dumiretso sa punto, nabalitaan ko na ang nanay mo ay gusto na ilagay ang pangalan mo sa titulo ng kondo bago ako tanggapin sa kasal. Totoo ba yon, Anton? Natahimik siya sa kabilang linya. Ang katahimikan ni Anton ay isang malinaw na kumpirmasyon. Sumakit ang aking dibdib. Anton, bakit hindi ka nagsasalita? Sabihin mo sa akin, totoo ba na ganoon ang gusto ng nanay mo? Inulit ko ang tanong na medyo nanginginig na ang boses. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahina siyang sumagot, Elara, intindihin mo na lang si Mama, nag-aalala lang siya para sa akin. Alam mo naman, ako lang ang anak niya. Sige na. Sige na, pumayag ka na lang muna. Para matapos na ang kasal. Pag-usapan na lang natin yung titulo mamaya, okay lang ba sayo? Ang mga salita ni Anton ay nagulat sa akin. Hindi siya umangal, hindi niya ako pinagtanggol, sa halip ay sinabi niya na dapat akong pumayag, na dapat akong magsinungaling sa kanyang nanay para lang matapos na ang lahat. Ito ba ang lalaking pakakasalan ko? Isang mahina, walang paninindigan, at bulag na sumusunod sa kanyang ina. Hindi niya maintindihan na ang problema dito ay hindi ang pagdagdag ng pangalan sa titulo, kundi ang respeto at tiwala. Hindi nagtitiwala sa akin ang nanay niya, at siya, sa halip na palakasin ang tiwalang iyon, ay pinili ang walang paninindigan na kompromiso. Ang aking pagkadismaya ay umabot sa tuktok. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako. Pumayag muna. Anton, alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay tungkol sa buong buhay ko, hindi ito laro. Ang nanay mo ay insulto sa pag-ibig natin, sa pamilya ko, at sinasabi mo sa akin na dapat lang akong pumayag. Hindi yon ang ibig kong sabihin, ayoko lang na malungkot si Mama. Pwede bang intindihin mo na lang muna ang mga matatanda?
Elara, pakiusap para sa akin. Nagmamakaawa ang boses ni Anton. Nang marinig ko ito, wala na akong masabi pa. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Ang lalaking ito, nagkamali ako sa pagkilala sa kanya, sobrang nagkamali. Natapos ang tawag namin ni Anton sa isang mabigat na katahimikan. Binitawan ko ang telepono, pakiramdam ko ay nawalan ako ng lahat ng lakas. Ang lalaking mahal ko, ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ay lumabas na isang mahina ang loob na hindi kayang protektahan ang kanyang babae. Hindi man lang niya ipinaglaban ang kaligayahan namin. Pinili niya ang pinakamadaling paraan, ang itulak ako bilang pantapal, napayuhan akong sumunod sa mga walang kwentang demand ng nanay niya. Nag-aalalang tumingin si Ana sa akin, Elara, anong balak mo? Papayag ka talaga? Umiling ako na may mapait na ngiti sa aking mga labi. Pumayag? Para saan? Para simulan ang isang kasal na nakabase sa panlilinlang at kalkulasyon. Hindi ko kaya. Tumingin ako sa bintana, mataas na ang sikat ng araw, maliwanag at mainit, pero ang puso ko ay parang yelo. Dati ay nangangarap ako ng isang magandang kasal, isang mapayapang buhay may asawa kasama ang isang mabait at simpleng asawa. Handa akong iwanan ang marangyang buhay para bumuo ng isang simpleng pamilya kasama siya. Pero ngayon, ang pangarap na yon ay nagkawasak-wasak. Ang problema ay hindi na tungkol sa bahay o pera, kundi sa pagkatao. Ang isang lalaking hindi kayang protektahan ang kanyang asawa sa mga unos ng buhay, karapat-dapat ba siyang pagsaligan ko sa buong buhay ko? Nakita ni Mama na lalo pang sumama ang aking mukha pagkatapos ng tawag, kaya lumapit siya sa akin at mahinang hinawakan ang aking kamay. Elara, sabihin mo lang sa amin ang problema, anuman ang mangyari, nandito kami ng papa mo sa tabi mo. Nang makita ko ang nag-aalalang mga mata ni Mama, napaluha ako. Ayoko nang magtago pa. Sinabi ko ang buong kwento sa mga magulang ko, mula sa demand ni Aling Lita hanggang sa kawalang hiyaan ni Anton. Pagkatapos nilang marinig ang lahat, nanginginig sa galit si Mama, habang si Papa ay tahimik lang at ang mukha niya ay nagdilim. Hindi siya madalas magpakita ng emosyon, pero alam ko na ngayon ay may bagyo sa loob niya. Hindi ka panipaniwala. Paano nagkaroon ng ganoong walang hiyang tao? Ano ang tingin nila sa anak natin? Isang mina ng ginto na pwedeng hukayin? Hindi na napigilan ni Mama ang kanyang pagkadismaya. Ibinaba ni Papa ang dyaryo sa mesa, at ang kanyang boses ay naging malalim at matigas. Elara, paano mo ito lulutasin? Ang pagtingin ni Papa sa akin ay hindi naghuhusga, kundi may paggalang. Lagi niya akong tinuturuan na gumawa ng sarili kong desisyon at panagutan ito. Pinigilan ko ang emosyon na umaapaw sa aking dibdib. Hindi ko po alam pa. Sobrang dismaya po ako kay Anton. Hindi ko inakala na ganoon pala siyang klase ng tao. Kung ang isang lalaki ay hindi kayang protektahan ang dangal ng kanyang mapapangasawa, hindi siya karapat-dapat. Maikli ang sinabi ni Papa, ngunit bawat salita ay tumatak sa aking isipan. Tama siya, tama si Papa. Hindi ko pwedeng ipagpustahan ang buong buhay ko sa isang walang paninindigan at mahinang lalaki. Ang 2 taon na pag-ibig, ang magagandang alaala, lahat ay tila naglalaho sa harap ng mapait na katotohanan. Minahal ko ang isang ilusyon na ginawa ko para sa sarili ko, isang perpektong asawa na hindi naman pala umiiral. Sa sandaling iyon, dumating si Ana na nagmamadali. Elara, nandyan na sila. Malapit na sa 10 oras, nandyan na ang bridal car. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dumating na sila. Para saan? Para ituloy ang walang kwentang demand na ito. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang magandang, napakagandang bride, ngunit ang aking mga mata ay hindi na nagniningning sa kaligayahan, sa halip ay mayroong determinasyon at lamig. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi ko hahayaan na may sinuman ang tumapak sa aking dangal at sa dangal ng pamilya ko. Ang palabas na ito ay dapat nang magtapos. Haharapin ko sila, hindi bilang isang bride na papasok sa isang bagong pamilya, kundi bilang isang babaeng pinoprotektahan ang kanyang dignidad. Ang pinalamusyan na puting bridal car ay sa wakas ay huminto sa harap ng aming bahay sa Quezon City. Pero sa halip na masayang kapaligiran ng kasal, ang lahat ay nababalot ng isang nakakatakot na tensyonado at tahimik na kapaligiran. Mula sa kotse, bumaba si Anton na nakasuot ng pang-groom na suit, ngunit wala siyang lakas ng loob, ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay umiiwas.
Sumunod sa kanya si Aling Lita, ang nanay niya, na nakasuot ng isang madilim na pulang barot saya, na mayabang na nakangiti, na para bang hindi siya pupunta sa kasal kundi mangungulekta ng utang. Ang mga magulang ko, kahit nagalit, ay pinanatili ang minimum na paggalang at sinalubong sila sa pinto. Ako naman ay nanatili sa kwarto, pinapanood sila sa bintana. Gusto kong makita kung paano nila itutuloy ang palabas na ito. Si Aling Lita ay walang intensyong makipag-usap o maging formal. Pagkapasok pa lang niya sa sala, inilagay niya ang kanyang bag sa mesa at kumuha ng isang tumpok ng mga papel. Enner. At Emres, ayoko nang sayangin ang oras niyo. Sinabi ko na ito kay Anton. Kung gusto ng anak niyo na maging manugang ko, dapat ay may sincerity siya. Ito ay isang kontrata na pinagawa ko sa isang abogado. Kung pipirma lang si Elara, na nangangakong idadagdag ang pangalan ng anak ko sa titulo ng kondo niya, at kung magbibigay din ang pamilya ninyo ng 100,000 bilang dowry, itutuloy na agad namin ang kasal. Walang galang na sinabi niya. Ang mukha ni Mama ay namutla sa galit nang marinig ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kasal ay isang napakahalagang bagay, paano mo ito titingnan na parang isang bagay na binebenta sa palengke? Ngumiti ng sarcastic si Aling Lita. Anong sinasabi ko? Hindi ba ninyo naiintindihan? Sa panahon ngayon, kailangan maging praktikal. Ang anak ko ay isang empleyado ng gobyerno na may malaking kinabukasan. Dahil sa pag-aasawa niya sa anak ninyo, iiwanan niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang buhay sa Cebu para pumunta sa syudad na ito. Dapat mayroon din kaming garantiya. Normal lang na idagdag ang pangalan ni Anton sa titulo ng kondo ni Elara, at ang 100,000 ay para sa kanila bilang puhunan sa hinaharap. Nag-aalala lang ako sa kinabukasan nila. Bawat salita na lumabas sa bibig niya ay walang hiya. Binaluktot niya ang lahat ng katotohanan, ginawang pag-aalala ng isang ina ang kanyang matinding kasakiman. Si Papa, na tahimik lang, ay hindi na nakapagpigil. Elres, kinakasal namin ang aming anak, hindi namin siya binibenta. Si Elara ay nagpakasal sa iyong anak dahil sa tunay na pag-ibig. Hindi kami umangal kahit na may pagkakaiba ang mga pamilya namin. Gusto lang namin na maging masaya ang mga anak namin. Pero ang ginawa mo ngayon ay sobrang nakakadismaya. Matigas na sinabi ni Papa. Nang makita ang matinding reaksyon ng mga magulang ko, biglang nagbago si Aling Lita at nagsimulang magpakita ng pagmamaliit. Oh, akala ko ba mayaman kayo? Kaya pala ang yabang ninyo. Sabihin ko sa inyo, maraming babaeng mayaman at may posisyon sa lipunan ang naghahabol sa anak ko. Pinili niya ang anak niyo ay isang malaking biyaya na para sa inyo. Huwag kayong maging walang utang na loob. Nang marinig ko ang mga nakakainsultong salita, hindi na ako nakaupo. Lumabas ako, tumayo sa harap niya, at ang aking mga mata ay naging yelo. Els, hindi po namin matatanggap ang biyayang ito. Nang makita niya ako, nagulat si Aling Lita, pero mabilis siyang nagbalik sa pagiging mayabang. Si Anton naman ay nakatayo sa likod niya, hindi kayang tumingin sa aking mga mata. Oh, andito na pala ang bride. Ano na ang desisyon mo? Pipirma ka ba o hindi? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka pipirma, huwag ka na sanang pumasok sa bahay namin. Itinaas niya ang kanyang baba patungo sa kontrata sa mesa. Doon na nag-overflow ang aking pasensya. May limitasyon ang pagtitimpi ko. Hindi ko pwedeng hayaan ang babaeng ito na patuloy na insulto ako at ang pamilya ko kahit isang segundo pa. Ang lahat ng pag-ibig, lahat ng pag-asa na ibinigay ko kay Anton at sa kasal na ito ay tuluyan nang namatay sa sandaling iyon. Tiningnan ko ng diretsyo si Aling Lita, ang boses ko ay hindi na mainit kundi malamig at bawat salita ay malinaw. Aling Lita, sa tingin ko ay mali ka. Nagpapakasal ako para bumuo ng pamilya na nakabase sa pag-ibig at respeto, hindi para pumasok sa isang transaksyon. Kinuha ko ang kontrata sa mesa, hindi man lang binasa, at pinunit ito sa 2, at pagkatapos ay sa 4, at inihagis ang mga piraso ng papel sa basurahan na malapit sa amin. Ang aking matapang na aksyon ay nagpapanigas kay Aling Lita at Anton. Ang mga mata ni Aling Lita ay lumaki, itinuro niya ako, at ang boses niya ay naging matinis sa galit. Ikaw, sino-sino ka para gawin yan? Aba, ang walang pinag-aralan na babae. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na respetuhin ang mga nakatatanda? Ang kanyang mga masakit na salita ay parang mga kutsilyo na dumiretso sa puso ko.
Kaya niya akong insultuhin pero hindi niya pwedeng bastusin ang mga magulang ko. Sinikip ko ang aking kamay, ang aking mga kuko ay kumapit sa aking balat. Manahimik ka! Sigaw ko, hindi na makapagpigil. Wala kang karapatan na magsalita tungkol sa mga magulang ko. Nakita ni Mama ang tensyon, at mabilis siyang lumapit at niyakap ako, hinimas ang likod ko para pakalmahin ako. Elara, kalma ka lang, huwag mong sayangin ang galit mo para sa mga hindi karapat-dapat. Tignan mo ang anak mo, napakayabang. Hindi pa man nagiging manugang, pero kaya na siyang sumigaw sa kanyang biyenan. Hindi pa rin sumusuko si Aling Lita, patuloy niyang inuudyok ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Anton, ang lalaking minahal ko, umaasa ako na magsasabi siya o gagawa siya ng isang bagay para protektahan ako, para protektahan ang dangal ng pamilya ko. Pero wala, tumayo lang siya doon, namumutla ang kanyang mukha. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Lumapit siya, hinila ang kamay ko at sinabi ang isang pangungusap na nagpaguho sa lahat ng nasa akin. Elara, anong ginagawa mo? Humingi ka ng sorry sa nanay ko. Humingi ng sorry. Sinabi niya sa akin na dapat akong humingi ng sorry sa babaeng kakainsulto lang sa pamilya ko. Sa puntong ito, hindi na ako nakakaramdam ng sakit o pagkadismaya. Nakaramdam lang ako ng walang katapusan na pandidiri. Tiningnan ko ng diretsyo si Anton, at binigkas ang bawat salita. Ano nang sinabi mo? Kanino ako hihingi ng sorry? Sige na. Mag-sorry ka na lang kay Mama para matapos na ang lahat. Mainit lang ang ulo niya. Nauutal si Anton, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Matapos na ang lahat? Sarkastikong ngumiti ako, isang mapait na ngiti. Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang sorry? Hindi ka ba lalaki, Anton? Ininsulto ng nanay mo ako, ininsulto niya ang mga magulang ko, at wala kang sinabi para ipagtanggol ako, tapos gusto mo na mag-sorry ako. Mayroon ka pa bang pagmamahal sa sarili? Slap! Isang malakas na sampal ang tumunog sa sala. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para sampalin si Anton. Nagulat si Mama at sumigaw, habang ang mukha ni Papa ay nagdilim, pero sa kanyang mga mata, wala siyang sinabi na naghuhusga. Ang sampal na iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa aking sariling katangahan sa nakaraang 2 taon. Para sa bulag na pag-ibig na ibinigay ko sa isang hindi karapat-dapat na tao. Hinawakan ni Anton ang kanyang pulang pisngi, na mukhang tulala, habang si Aling Lita ay nag-iyak. Naku po! Sinampal niya ang anak ko. Sinampal niya ang anak ko, ang demonyo na ito. Wala na akong pakialam sa kanyang pag-iyak. Itinuro ko ang pinto, ang boses ko ay malamig at matigas, umalis na kayong mag-ina sa bahay ko. Walang kasal na magaganap. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Umalis na kayo. Ang kasal ay opisyal na nag-end. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis, sobrang biglaan, pero nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa sa aking puso. Sa wakas ay nakatakas na ako sa bangungot na ito. Kahit na pinalayas ko silang mag-ina, ang etyo ng pag-aaway ay nananatili pa rin sa hangin. Ang sala ay naging nakakatakot na tahimik. Tumayo ang mga magulang ko at tiningnan ako na may mata na halo-halong awa at pag-aalala. Mabilis na lumapit si Ana, hinawakan ang aking kamay na napakalamig. Elara, seryoso ka ba sa ginawa mo? Tumango ako, pilit na umiti, pero mas masama pa sa pag-iyak ang itsura nito. Hindi ko na kaya. Bumuntong hininga si Mama. Lumapit siya at niyakap ako. Anak, nasaktan ka na. Ano man ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Hindi sila karapat-dapat sa'yo. Ang mga salita ni Mama ay nagpaguho sa matatag na pader na pilit kong ginawa. Ibinigay ko ang aking mukha sa dibdib ni Mama, at ang aking mga luha ay patuloy na bumuhos. Umiiyak ako, hindi dahil sa panghihinayang kay Anton, kundi dahil sa sakit, dahil sa galit, at dahil sa sakit na dinanas ko at ng pamilya ko. Lumapit si Papa sa akin, hinimas ang aking balikat, huwag ka nang umiyak, anak, tapos na ang lahat. Tama lang na pinalayas mo sila. Ngayon, pag-isipan natin kung anong gagawin sa mga bisita. Ang sinabi ni Papa ay nagbalik sa akin sa katotohanan. Tama siya, daan-daang bisita, kasama na ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, at maraming mahahalagang business partners ni Papa, ay nandoon sa wedding reception hall.
Kung ngayon ay ipapahayag ko na walang kasal, ang dangal ng pamilya ko ay malalagay sa matinding panganib. Hindi ko pwedeng hayaan na maapektuhan ang mga magulang ko dahil sa personal na problema ko. Huwag kang mag-alala. Dagdag ni Papa, ang kanyang boses ay determinadong. Ito ay pansamantalang solusyon lang para protektahan ang ating dangal sa harap ng mga bisita. Mabuti na lang at hindi pa tapos ang proseso ng pagpaparehistro ng kasal mo kay Anton. Pinunasan ko ang aking mga luha at isang baliw na ideya ang pumasok sa aking isipan. Baliw, pero ito ang pinakamahusay na solusyon ngayon. Tumingin ako sa aking mga magulang at kay Ana, ang aking boses ay medyo nag-aalangan, ngunit puno ng determinasyon. Ma, Pa, Ana, may ideya ako. Hindi natin kakanselahin ang kasal. Nagulat sila. Paano mangyayari yon? Wala namang groom? Tanong ni Mama. Magkakaroon tayo ng ibang groom. Sinabi ko at bumaling kay Ana. Ana, pwede mo ba akong tulungan? Kilala mo ang event company, pwede mo ba silang tawagan para magpadala ng mabilis na team ng 50 na tao na magpapanggap bilang pamilya ng lalaki? Babayaran ko sila ng malaki. Nagulat si Ana. Elara, baliw ka na ba? Magpapanggap ka ng isang peking kasal. Hindi mahirap maghanap ng tao, pero saan tayo hahanap ng groom ngayon? Iyon ang pinakamahirap na problema. Saan kami hahanap ng isang taong papayag na magpanggap bilang groom sa isang totoong kasal, sa harap ng daan-daang bisita? Ang taong iyon ay dapat may magandang hitsura, charisma, at ang pinakamahalaga, dapat ay mapagkakatiwalaan. Sa sandaling iyon, pumalakpak si Ana. May naisip ako. May isang tao, isang perpektong kandidato para sa papel na ito. Tumingin kaming lahat sa kanya, nag-aabang. Tiningnan ako ni Ana, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang pinsan ko, si Rafael, naaalala mo ba siya? Ang CEO ng kumpanyang iyon, gwapo, elegant, at may kakaibang charisma. Ang pinakamahalaga, mayroon siyang malaking utang na loob sa akin. Naniniwala ako na kung hihingi ako ng pabor, hindi siya tatanggi. Ang pangalan ni Rafael ay nagpatigil sa akin. Ang pinsan ni Ana, nakita ko siya ng ilang beses sa mga birthday party ni Ana. Ang impresyon ko sa kanya ay isang mature, tahimik na lalaki, na may matalim na mga mata at isang kakaibang charisma na parehong distant at nakakaakit. Mas matanda siya sa amin ng halos 10 taon, isang matagumpay na businessman at may-ari ng isang malaking tech company. Gamitin siya para magpanggap bilang groom. Ang ideya ay talagang baliw. Ana, huwag ka nang magbiro, paano papayag si Rafael sa isang ganoong walang kwentang bagay? Isa pa, may posisyon siya, paano kung malaman ang lahat, makakaapekto iyon sa reputasyon niya? Tinanggihan ko. Subukan lang natin. Hindi sumuko si Ana, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Emergency na, wala na tayong pwedeng mawala. Huwag kang mag-alala, kahit na mukhang malamig si Rafael, ay pinapahalagahan niya ang utang na loob. Ito na ang oras para singilin ang utang na loob niya sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, tinawagan niya si Rafael, hindi ako binigyan ng pagkakataon na tumanggi. Ang buong kwarto ay naging tahimik, ang maririnig lang ay ang pagmamakaawa ni Ana sa kabilang linya. Mabilis siyang nagsalita, binubuod ang buong sitwasyon ko sa loob ng ilang pangungusap at nagmamakaawa. Naririnig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malalim at mukhang nagulat siya. Si Papa ay pabalik-balik sa paglakad, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Mama naman ay nagdarasal, at ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang planong ito ay sobrang delikado, pero tulad ng sinabi ni Ana, wala na kaming ibang pagpipilian. Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang siglo, ibinaba ni Ana ang tawag, at tumingin sa akin na may mukhang hindi makapaniwala. Pumayag siya. Sabi niya, pupunta na siya dito. Ang balitang ito ay nagulat sa aming lahat. Ang isang na sobrang busy ay pumayag na gawin ang isang baliw na bagay, ang magpanggap bilang groom, sa isang tawag lang. Wala pang 20 minuto, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa harap ng pinto. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng eleganteng suit ang bumaba. Si Rafael iyon. Ang kanyang hitsura ay kalmado, ang kanyang kilos ay marangal, naganap na kabaligtaran sa magulo naming sitwasyon sa loob ng bahay. Pumasok si Rafael sa sala, tumingin sa paligid at huminto sa akin.
Naka-wedding gown pa rin ako, ang aking makeup ay may kaunting dumi dahil sa luha at mukhang kawawa ako. Nahiya ako at yumuko, hindi kayang tumingin sa kanya. Hindi masyadong nagsalita si Rafael, tumango lang siya para batiin ang mga magulang ko at pagkatapos ay bumaling kay Ana. Ano ba ang nangyari? Sinabi ni Ana ang buong detalye sa kanya. Habang nagsasalita si Ana, tahimik lang na nakikinig si Rafael. Ang kanyang malalim na mga mata ay nakatitig sa akin, na lalong nagpabalisa sa akin. Ang mga matang iyon ay walang awa o pagkausyoso, kundi isang kalmado at mapagmasid na pagtingin. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, tumingin siya sa akin, at nagsalita sa isang malalim at mainit na boses, "Ina. Elara, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Kapag nagsimula na tayo, wala nang atrasan." Tumingin ako sa kanya at nakita ang kanyang mga mata. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang kakaibang tiwala. Huminga ako ng malalim at tumango ng may determinasyon. Sigurado ako. Salamat sa tulong mo. Okay. Maikling sabi niya at bumaling kay Papa. Wala na tayong oras, magpapalit ako ng damit ngayon. Ang assistant ko ay nagdadala ng ilan sa pinakamagandang formal wear mula sa aking closet. Kailangan din nating magplano ng isang maikling script tungkol sa pagkatao ng groom para walang mali. Ang kanyang pagiging propesyonal at desidido ay nagbigay sa aming lahat ng kumpiyansa. Mabilis na inayos ni Mama at Ana ang aking makeup at buhok. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagdating ni Rafael ay parang isang lifebuoy. Hindi ko alam kung bakit siya pumayag, pero ang tulong niya sa sandaling iyon ay isang napakalaking pabor. Ang lahat ay inayos sa isang napakabilis na bilis. Dinala ng assistant ni Rafael ang mga designer formal wear, at ilang minuto lang ang kailangan niya para pumili ng isang navy blue suit na perpektong bumagay sa kanyang malapad na balikat at matatag na katawan. Ang pamilya ng lalaki, mula sa event company ng kaibigan ni Ana, ay nasa restaurant na, at tinuruan sila ng kanilang mga role at script ng propesyonal. Nang bumaba kami mula sa muling dekorasyong bridal car, ang buong hall ay napuno ng bulungan ng pagkagulat. Daang-daang mga mata ang nakatingin sa amin. Ang groom ay pinalitan sa huling minuto. Ito marahil ang pinakamababang pangyayari na nakita nila. Para pigilan ang mga bulungan, umakyat si Papa sa stage na may lakas ng loob ng isang matagal ng businessman. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang boses ay malakas at marangal. Sa lahat ng ating mga bisita, gusto ko munang magpasalamat sa inyong pagdalo sa masayang araw ng aming pamilya ngayon. May kaunting pagbabago sa huling minuto na gusto kong ipahayag. Dahil sa isang hindi inaasahang problema sa pamilya ng lalaki, hindi na pwedeng ituloy ang kasal ng anak ko at ni Anton. Pero sa gitna ng kasamaan ay may kabutihan. Nakita ng anak ko ang kanyang tunay na kaligayahan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking manugang, si Rafael, ang sinang. Ang introduksyon ni Papa ay parehong matalino at maparaan, na ginawang romantikong love story ang isang awkward na sitwasyon. Ang pagkatao at posisyon ni Rafael ay nagbigay ng paghanga sa lahat. Ang mga dating bulungan ay mabilis na naging pagbati at paghanga. Nagsimula na ang seremonya. Sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw sa stage, tumayo kami ni Rafael sa tabi ng isa't isa. Ginampanan niya ang kanyang papel bilang groom ng perpekto. Mula sa mainit na pagtingin niya sa akin hanggang sa mainit na paghawak ng kanyang kamay, ang lahat ay sobrang totoo na nagpaganap ng damdamin sa akin. Nang sinabi ng host na ibigay na ng groom ang singsing sa bride, naisip ko lang na ang singsing ay kasama ni Anton. Habang naguguluhan ako, kalmadong kumilos si Rafael. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang suit at kumuha ng isang simple, ngunit eleganteng platinum na singsing. Mahina siyang bumulong sa akin, sapat para kaming dalawa lang ang makarinig. Ito ang singsing na iniwan ng lolo ko. Palagi ko itong dala para swertehin. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong isinuot sa aking daliri. Medyo maluwag ang singsing, pero sa sandaling dumampi ang malamig na metal sa aking balat, isang kakaibang emosyon ang pumasok sa puso ko. Sa buong reception, laging nasa tabi ko si Rafael. Sinamahan niya ako sa bawat mesa, at matalinong sinagot ang mga usyosong tanong ng mga kamag-anak, at may kumpiyansa na nakipag-usap sa mga business partners ni Papa. Ang kanyang marangal na paninindigan, malawak na kaalaman, at kaakit-akit na paraan ng pagsasalita ay ganap na nakakuha sa loob ng lahat. Tiningnan siya ni Papa na may sobrang saya at pagmamalaki,
isang pagtingin na hindi niya kailanman ibinigay kay Anton. Nakaupo sa aming mesa, tinitingnan ko ang lalaking nagpapanggap na asawa ko, at ang aking puso ay hindi mapigilang kumabog. Ang kasal ay peke, ang mga kamag-anak ay peke, ngunit ang pag-aalala niya sa akin, ang paghanga ng lahat sa kanya, at ang mga damdaming lumalaki sa aking puso ay totoo. Ang peking kasal na ito, nang hindi sinasadya, ay nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ang reception ay natapos sa gabi. Pagkatapos kong ihatid ang huling bisita, halos wala na akong lakas. Ang buong araw ay parang isang panaginip na may parehong bangungot at hindi inaasahang magagandang sandali. Pinalitan ko ang aking mabigat na wedding dress at nagsuot ng isang mas magaan na evening gown. Ang mga magulang ko ay mukhang pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng saya at ginhawa. Ang palabas ay nagtapos sa isang matagumpay na paraan. Si Rafael at ang pamilya ng lalaki ay nagampanan ng perpekto ang kanilang mga role. Pagkatapos umalis ng lahat, pinigilan ko si Rafael. Ang utang na loob na ito ay sobrang laki, hindi sapat ang simpleng salamat. Rafael, sobrang salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko at ng pamilya ko. Sinabi ko ng may sincerity. Ngumiti lang siya ng bahagya, isang ngiti na nagpabago sa kanyang seryosong mukha na naging kakaibang mainit. Wala yon. Ang pagtulong sa pinsan ko ay pagtulong na rin sa akin. Gayunpaman, may utang akong isang formal na pasasalamat sa iyo. Pwede ba kitang imbitahan sa hapunan? Ngayon na. Para pasalamatan ka at para na rin mag-sorry sa paggambala sa iyo sa buong araw. Tiningnan ako ni Rafael at tumango. Pwede. Nagugutom na rin ako. Pinili ko ang isang eleganteng restaurant sa loob ng isang 5-star hotel sa gitna ng Maynila. Ang ambience ay tahimik at pribado, perpekto para sa usapan. Umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Ang hapunan ay naging masaya. Si Rafael ay isang kaaya-ayang kausap. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero ang bawat kwento niya tungkol sa trabaho at sa mga biyahe niya sa ibang bansa ay napaka-interesante. Nakikinig ako ng mabuti at paminsan-minsan ay natatawa ako sa kanyang matalinong hinuha. Sa tabi niya, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan at seguridad. Ang mga masasamang bagay na nangyari kaninang umaga ay parang napunta sa isang malayong sulok ng isipan ko. Habang nagkukwentuhan kami, isang pamilyar na masungit na boses ang narinig mula sa likuran. Oh, tingnan mo kung sino ang nandito. Ang ating ex-groom ay nandito. Bakit? Dahil ba iniwanan ka sa mismong araw ng kasal mo, kaya naghahanap ka ng iba para makalimutan? Lumingon ako, at sumikip ang dibdib ko nang makita ko si Anton na nakatayo doon at sa tabi niya, na may intimate na paghawak sa braso niya, ay isang babaeng nakasuot ng fashionable na damit, may makapal na makeup, at mayabang na mukha. Nakilala ko siya. Siya si Mia, ang ex-girlfriend ni Anton noong college. Bago ko siya naging boyfriend, sinabi ni Anton na naghiwalay sila ni Mia dahil sinabi ni Mia na mahirap lang siya at walang kinabukasan. Namutla ang mukha ni Anton nang makita niya ako. Balisan niyang tinanggal ang kamay ni Mia sa kanyang braso. Elara, bakit ka nandito? Hindi pa ako nakakasagot, sumingit na si Mia na may sarcastic na tono. Kaya pala ang bride. Maganda ka nga. Kaya siguro hindi ka makalimutan ni Anton. Pero anong klase ka na bride na kumakain sa hapunan kasama ang ibang lalaki sa mismong gabi ng kasal mo? Siguro sobrang busy ng asawa mo. Sinadya niyang idiin ang salitang asawa mo at sumulyap siya kay Rafael na tahimik lang na nagmamasid. Malamig ko siyang tiningnan pabalik. Wala kang pakialam sa buhay ko. Nagagalit lang ako para kay Anton. Nagdusa siya buong araw dahil sa'yo, tapos ikaw, masaya ka sa ibang tao. Anong klase ka na babae? Patuloy na nagpaparinig si Mia. Tumayo lang si Anton sa tabi niya na namumutla ang mukha at mahina lang na sinabi, Mia, tama na. Ang kanilang pagdating ay sumira sa maaliwalas na hapunan namin. Bumalik ang galit ko kaninang umaga. Ayokong makipagtalo sa mga taong ito. Tumayo ako at aalis na sana kami ni Rafael pero hindi kami hinayaan ni Mia. Hindi na kami nagsalita pa ni Rafael at tahimik na kaming umalis sa restaurant. Ayoko nang hayaan na masira pa ni Anton at Mia ang gabi ko.
Pagdaan namin sa kanilang mesa, naramdaman ko ang masamang tingin ni Mia at ang nagdududa at nagsisising mukha ni Anton na nakatitig sa aking likod. Pero wala na akong pakialam, tapos na ang lahat. Naglakad kami papunta sa parking lot ng hotel. Nagmaneho ako ng isang ordinaryong puting kotse, ang ginagamit ko sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Samantala, nagmamaneho naman si Rafael ng isang mamahaling sports car. Binuksan ko ang pinto ng kotse ko, at habang papasok na ako, isang pulang kotse ang biglang dumating at huminto ng napakalapit sa kotse ko. Dahil sa sobrang lapit, nag-iwan ng isang mahaba at malalim na gasgas ang harapan ng kotse niya sa pinto ng kotse ko, kasama na ang pangit na pulang pintura. Bumukas ang pinto ng kotse niya at bumaba si Mia. Tiningnan niya ang gasgas sa kotse ko, at pagkatapos ay ang kanyang mamahaling sports car, at mumiti ng nakakainis. Ay, sorry ha, siguro sobrang dilim kasi ng luma mong kotse, hindi ko nakita. Ang kanyang kayabangan at nakakainsultong mga salita ay nagpasiklab sa galit ko. Lumabas ako sa kotse at tumayo sa harap niya. Anong sinasabi mo? Mali ang lane na tinahak mo, sinadya mong banggain ang kotse ko, tapos ako pa ang sinisisi mo. Pinagmasdan ni Mia ang kanyang bagong pinta na kuko, at sinagot niya ako ng walang emosyon, ano ngayon? Kaunting gasgas lang naman. Bakit ka ganoon mag-react? Ang kotse ko ay 10 beses na mas mahal kaysa sa luma mong kotse. Dapat nga maging masaya ka at hindi kita sisingilin. Alam mo, heto, bibigyan na lang kita ng pera para sa pagpaparepair. Kunin mo na lang ito bilang awa at umalis ka na sa harap ko. Sabi niya at kinuha ang ilang maliliit na pera mula sa kanyang wallet at inihagis sa lupa sa harap ko. Ang nakakainsultong aksyon na ito ay lumagpas sa aking pasensya. Hindi na ako ang dating Elara, ang dating mabait at pasensyosang babae. Ang nangyari kay Anton ay nagbigay sa akin ng isang malaking aral. Ang pagiging pasensyoso ay nagpapalakas lang sa mga taong gustong magsamantala. Pinulot ko ang pera at lumapit kay Mia at ibinigay ang pera sa kamay niya. Gamitin mo ang maruming pera na ito para sa sarili mo. Ang halaga ng pagpaparepair ng kotse ko, ipapadala ng abogado ko ang resibo sa iyo, 1 piso ay hindi pwedeng mawala. Sabi ko ng matigas. Ay teka, nakalimutan ko. Marunong ka ba talagang magmaneho o binili mo lang ang lisensya mo tulad ng pagkatao mo? Namutla ang mukha ni Mia sa galit. Ikaw. Sinasabihan mo ako ng ganyan. Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, ang isang taong may pinag-aralan ay hindi ganoon kumilos. Sa sandaling iyon, dumating si Anton na nagmamadali. Nang makita niya ang tensyon, mabilis siyang sumingit. Elara, Mia, anong ginagawa ninyo? Mag-usap na lang muna tayo ng mahinahon. Nang makita ni Mia si Anton, parang nagkaroon siya ng lakas. Siya ay nag-inarte, umasa sa kanyang braso at itinuro ako. Anton, inaapi ako ng babaeng ito, minura pa niya ako. Tiningnan ako ni Anton na may awkward na ekspresyon. Elara, kalimutan mo na lang ito. Para na lang sa akin, okay? Isang maliit na gasgas lang naman ang kotse, pwede namang ipaayos. Ngumiti ako ng nakakainsulto, pamilyar na pangungusap, ang parehong pagiging mahina, ang hindi pagpili sa tama at mali. Para sa'yo. May mukha ka pa ba rito para magdemand? Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako, hindi na siya tiningnan. Kinuha ko ang aking telepono, kinuhanan ng litrato ang banggaan, ang plate number ng kotse ni Mia at ang gasgas sa kotse ko. Sapat na ang lahat ng ebidensya. Sa sandaling yon, dumating ang 2 security guards ng hotel dahil sa ingay. Maikli lang ang sinabi ko na may nangyaring banggaan at mayroon akong sapat na ebidensya at ako na mismo ang mag-aasikaso nito. At pagkatapos ay umalis kami ni Rafael na iniwan sila na may galit at tulalang mga mukha. Si Rafael, na nakasandal sa kotse niya, ay tahimik lang na pinagmamasdan ang buong pangyayari. Hindi siya umeksena, tahimik lang siyang pinanood na ako mismo ang mag-ayos ng problema. Nang matapos ko ang lahat, lumapit lang siya sa akin. Okay na. Uwi na tayo. Kalmado ang boses niya. Tumango ako. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi pa rin ako makalma. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa pumuti ang aking mga knuckles. Ang imahe ni Anton na pinagtanggol si Mia, ang walang kahihiyang pag-ugali ni Mia ay patuloy na bumabalik sa isipan ko.
Ang galit, ang sakit, at ang pagkadismaya ay naghalo, at nagbigay ng isang mapait na pakiramdam sa lalamunan ko. Pilit akong nagpakatatag, nagpakita ng lakas sa harap nila, pero sa loob, sobrang nasasaktan ako. Tumingin ako sa rear view mirror, at nakita ang aking matigas na mukha, ngunit ang aking mga mata ay namumula. Marahil ay alam ni Rafael na pilit akong nagpapakatatag, at gusto niya lang siguraduhin na ligtas akong makakauwi. Ang kanyang sports car ay tahimik na sumunod sa aking kotse, nagpapanatili ng tamang distansya, na parang isang tahimik na bodyguard. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan, na para bang anuman ang mangyari, hindi ako nag-iisa. Nang dumating ako sa parking lot ng kondo, ipinarada ko ang kotse ko sa tamang lugar. Umupo ako sa kotse, ayaw kong lumabas. Natatakot ako na sa isang maliit na hampas ng hangin, ang katatagan na pilit kong ginawa sa buong araw ay magwawarak-warak. Kumatok ang isang tao sa salamin ng kotse. Nagulat ako at tumingala, nakita ko na si Rafael ay nakatayo sa labas. Wala siyang sinabi, tahimik lang niya akong tiningnan sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malalim, kalmado, walang awa, mayroon lang isang tahimik na pag-unawa. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto at lumabas. Ang dilaw na ilaw sa parking lot ay nagbigay ng mahabang anino namin sa malamig na semento. Pilit akong ngumiti ng maganda. Salamat sa paghatid sa akin. Naistorbo kita ng sobra ngayon. Okay lang. Sagot niya, ang kanyang boses ay malalim pa rin at mainit. Ayos ka lang ba? Ang kanyang tanong ay tumama sa pinakamahinang bahagi ng puso ko. Ayos? Ayos ba ako na ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay naging isang komedya? Na ang lalaking minahal ko ay nagbago ng mukha ng mas mabilis kaysa sa pagbabago ng pahina ng libro. Na kailangan kong harapin ang mga walang hiya at mayabang na tao. Hindi ako ayos. Tumingin ako sa aking mga sapatos, pilit na pinipigil ang mga luha na gustong lumabas. Ayos lang ako, medyo pagod lang. Tahimik lang siya, wala siyang sinabi. Akala ko magbibigay siya ng mga walang kwentang pag-alo tulad ng iba, o aalis na lang siya para hindi madamay sa gulo. Pero hindi, tumayo lang siya doon. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay ng isang kakaibang pag-alo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, ang boses ay parang isang bulong ng hangin. Elara. Tumingin ako sa kanya. Ang luha ng isang prinsesa ay diamante, huwag mo itong sayangin para sa mga hindi karapat-dapat. Ang kanyang sinabi ay nagpatigil sa akin. Princess Diamond. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganoong bagay. Ito ay hindi ordinaryong pag-alo, kundi isang pagpapatunay sa aking halaga. Hindi niya ako nakita na isang mahinang babae na umiiyak, kundi isang matapang at marangal na prinsesa. Lahat ng pigil na emosyon sa akin ay sumabog, at ang aking mga luha ay bumagsak. Pero ang mga luha na iyon ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin. Nakatayo lang ako doon at umiiyak na parang bata, sa harap ng lalaking bago ko lang nakilala ng seryoso. Wala siyang sinabi pa. Tahimik lang siyang nagbigay sa akin ng isang puting panyo na maayos na naplansa at may kaaya-ayang maskulin na amoy. Kinuha ko ang panyo at habang pinupunasan ko ang aking mga luha ay sinabi ko habang humihikbi pa rin. Hindi. Hindi ako prinsesa. Umiti siya sa akin, ganoon ka. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay lumukso. Ang dilaw na ilaw sa parking lot ay tila naging mas mainit. Ang lalaking nasa harap ko, na mukhang malamig ngunit may mainit na puso, ay gumamit lang ng isang pangungusap para aliwin ang lahat ng sakit sa aking puso. Pagkatapos ng maingay na araw ng kasal na iyon, nag-leave ako ng isang linggo para mag-stabilize ang aking isip. Ginugol ko ang oras kasama ang mga magulang ko, nag-shopping kasama si Ana at pilit na kinalimutan ang mga nangyari. Ang kotse na nagasgas ay ipinapaayos ko na. Tulad ng sinabi ko, ang abogado ng pamilya ko ay nagpadala ng resibo ng gastos sa pagpaparepair kay Mia. Sinabi ni Ana na sobrang galit si Mia pero wala siyang magawa dahil malinaw ang ebidensya. Nang bumalik ako sa trabaho, bumalik na ako sa aking normal na hitsura. Ang ilang mga kasamahan ko na nakakaalam sa pagpapalit ko ng groom sa huling minuto ay nagtanong, pero ngumiti lang ako at sinabi na kapalaran lang. Mabuti na lang at walang sinuman sa kumpanya ko ang nakakakilala kay Anton o sa pamilya niya, kaya mabilis na nawala ang issue. Ang trabaho ko ay sa marketing department ng isang malaking korporasyon.
Gusto ko ang trabahong ito dahil nangangailangan ito ng pagiging malikhain at pagiging aktibo. Ngayon, inilalaan ko ang lahat ng aking lakas sa isang malaking proyekto, isang marketing campaign para sa isang bagong produkto na halos 1 taon ko nang pinagpaplanuhan. Kung magtatagumpay, ito ay magiging isang malaking hakbang sa aking karera. Ang buhay ko ay tila bumalik na sa normal. Hanggang sa isang Martes ng umaga, tinawag ng aming manager ang lahat para ipakilala ang bagong empleyado. At nang pumasok ang taong iyon, pakiramdam ko ay binuhusan ako ng isang balde ng malamig na tubig. Hello sa lahat, ako si Mia. Mula ngayon, ako ang bagong empleyado sa ating department, sana ay tulungan niyo ako. Si Mia. Nakatayo siya doon na nakasuot ng designer office dress na may isang mapanlinlang na ngiti. Nang dumampi ang kanyang mga mata sa akin, sa loob ng isang maikling sandali, nakita ko ang panalo at pagiging provocative sa kanyang mga mata. Nanigas ang buo kong katawan. Bakit siya nandito? Ito ay isang malaking korporasyon at ang proseso ng pagkuha ng empleyado ay napakahigpit. Alam ko na sa kakayahan ni Mia, hindi siya makakapasok dito ng mag-isa. Sigurado ako na mayroong taong sumusuporta sa kanya. Si Ana, na nakaupo sa tabi ko, ay nagulat din. Siko niya ako, at bumulong, naku, paano nakarating ang demonyo na ito dito? Umiling lang ako, na may masamang kutob sa aking puso. Ang pagdating ni Mia ay hindi isang aksidente. Nandito siya para sa isang layunin, at ang layuning iyon ay tiyak na nakatutok sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang aking kutob ay naging totoo. Si Mia ay nagpakita na isang masipag at madaling makisama na empleyado sa harap ng lahat. Lagi siyang pumupuri sa mga kasamahan namin at bumibili ng inumin at merienda para sa buong department. Pero sa akin, gumamit siya ng maruming taktika. Habang nagtitimpla ako ng kape, dadaan siya ng aksidenteng babanggain niya ako na nagiging sanhi para matapon ang kape sa aking puting damit. Habang nagpiprint ako ng mga importanteng dokumento para sa meeting, aksidenteng pipindutin niya ang cancel. Maging ang mga ideya ko sa aking computer ay palihim niyang tinitingnan at sinasabi sa iba na kanya yon. Alam na alam ko ang kanyang mga childish na laro pero wala akong ebidensya. Pinili ko na manahimik, pilit na iniiwasan siya hanggat maaari at nag-focus sa aking proyekto. Naniniwala ako na hanggat ginagawa ko ang aking trabaho ng maayos, ang lahat ng kanyang mga plano ay walang saysay. Pero sobrang inosente ko. Ang huling layunin ni Mia ay hindi ang mga maliliit na paninira na yon. Sa araw na magpipresenta ako ng aking huling plano para sa proyekto sa Board of Directors, bigla akong pinatawag sa opisina ni David, ang CEO ng kumpanya, na isang middle-aged na lalaki. Kasama rin namin sa kwarto ang aking manager at si Mia. Tiningnan ako ni Mia. David, na mukhang may pakikiramay. Elara, alam ko na inilaan mo ang lahat ng iyong puso sa proyektong ito, pero pagkatapos na isaalang-alang ng Board of Directors, nagdesisyon sila na ibibigay ang proyektong ito kay Mia. Ikaw ang magiging assistant niya. Nagulat ako. Bakit po? Ako po ang nagtrabaho sa proyektong ito mula sa simula. Ang lahat ng plano, ang lahat ng ideya ay galing sa akin. Paano mo ito maibibigay sa isang bagong empleyado? Ubo si Emir. David, umiiwas sa aking mga mata. Well, si Mia, kahit na bago pa lang siya, ay may maraming groundbreaking na ideya na perpektong bagay sa direksyon ng kumpanya. Isa pa, may magandang koneksyon siya sa mga partners. Huwag kang mag-alala, kinikilala ng kumpanya ang iyong pagsisikap, kaya suportahan mo na lang si Mia, okay? Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang kakaibang tingin ni Mia sa kanya. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Baka. Umiti si Mia sa tabi ko. Ate Elara, sana ay tulungan mo ako. Susubukan kong matuto mula sa iyo. Tiningnan ko siya, tiningnan ko ang CEO na pilit na nagpapakita na patas siya, at tiningnan ko ang manager ko na nakayuko at tahimik. Naintindihan ko na. Sila ay nag-cooperate para kunin ang aking pinaghirapan. 1 taon ng aking pagsisikap ay basta na lang kinuha sa isang pangungusap. Ang pagkagulat sa pagkawala ng aking proyekto ay inabot ng ilang araw bago ako makabangon. Hindi ako pwedeng manatili na lang at tanggapin ang lahat. Nagdesisyon ako na hindi ko susukuan ang anak ko ng ganoon lang. Kahit na assistant lang ako, ibibigay ko pa rin ang lahat ng aking makakaya para matupad ang aking responsibilidad,
at para masubaybayan kung anong gagawin ni Mia sa aking pinaghirapang plano. Pagkatapos ng ilang araw, inihayag ni Mia sa department na sa gabi ay magkakaroon ng isang mahalagang party kasama si Emmy. Hiroshi Tanaka, isang malaking Japanese partner. Siya ang key person na magdedesisyon sa tagumpay ng proyekto. Hiniling ni Mia na dapat akong dumalo. Alam ko na hindi ito isang mabait na imbitasyon, pero dahil sa trabaho, hindi ako makakatanggi. Ang party ay ginanap sa isang eleganteng at pribadong Japanese restaurant. Bukod sa akin, kay Mia at kay si David, kasama rin namin si Emmy, Tanaka at ilan sa kanyang mga kasamahan. Pagkaupo ko pa lang sa mesa, naramdaman ko na may mali. Palagi silang nagbibigayan ng signal ni Emmy. David, ang kanilang mga mata ay puno ng kahulugan. Pinilit nila akong uminom, na may dahilan na ako ang pinakamahusay na nakakaalam sa proyekto, kaya ako ang dapat mag-asikaso sa partner. Inom ka pa ng isang baso, Elara. Kailangan mong ipakita kay Emmy Tanaka ang pagiging masigasig ng aming kumpanya. Sabi ni Emmy David habang punong-puno niya ang aking shake glass. Sumang-ayon din si Mia. Tama, ate. Ang isang taong may tunay na kakayahan ay dapat na uminom kasama ang partner. Huwag mo kaming bigin, ate. Hindi ako ganap na hindi umiinom, pero ang aking tolerance sa alak ay nasa average lang. Nang makita ko na pilit nila akong pinapainom, habang si Mia ay hindi naman, naintindihan ko na ang kanilang intensyon. Gusto nila akong lasingin para mawala ako sa katinuan at baka may balak sila na bitag na naghihintay para sa akin. Marahil ay gusto nilang gumawa ng isang skandal para matanggal ako sa kumpanya at para mamonopolya ang proyekto. Nang ang ikalimang baso ng sake ay nasa harap ko na, alam ko na hindi na ako pwedeng magpanggap pa. Si Emmy Tanaka, na isang matandang lalaki, ay mukhang nakakaramdam din na may mali. Tiningnan niya ako na may pag-aalala. Inilagay ko ang baso sa mesa, na may mahinang tea-clink na sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Tiningnan ko ng diretsyo si Mia na may malamig na ngiti. Tama si Mia, ang pag-inom ng alak ay nangangailangan din ng lakas ng loob. Pero sa tingin ko, ang pinakamalaking lakas ng loob sa trabaho ay ang manalo sa isang proyekto gamit ang sarili mong kakayahan, hindi sa pamamagitan ng maruming taktika sa likod ng iba. Ang sinabi ko ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa masayang party. Ang mga mukha ni Mia at Emmy David ay biglang nagbago. Ate Elara, anong ibig mong sabihin? Malakas na tanong ni Mia. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang buong baso ng sake, tumayo at lumapit kay Mia. Mukhang natakot siya at automatic na umatras. Wala akong ibig sabihin, pakiramdam ko lang na ang basong ito ay mas bagay sa'yo kaysa sa akin. Bilang isang toast para sa'yo na matagumpay na nakuha ang proyektong ginugol ko ng isang taon na pagpaplano. Congrats! Sabi ko, at walang pag-aalinlangan, inihagis ang buong baso ng alak sa kanyang maayos na make-up na mukha. Ang malinaw na likido ay dumaloy mula sa kanyang buhok, at nilabo ang makapal na make-up, at nagpakita ng kanyang nagulat, galit, at nahihiyang mukha. Ang buong mesa ay naging tahimik. Nauutal si Emmy. David. Elara. Anong ginagawa mo? Inilagay ko ang walang laman na baso sa mesa, bumaling ako at nagbow kay Emmy. Tanaka ng may paggalang sa wikang Hapon na natutunan ko. Paumanhin sa pagpapakita ng isang ganoong pangit na eksena. Paalam po. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at umalis nang hindi man lang sumusulyap sa kaawa-awang hitsura ni Mia o sa galit na mukha ni Emmy. David. Alam ko na pagkatapos ng araw na ito, hindi na ako makakabalik pa sa trabaho sa kumpanyang ito, pero wala akong pinagsisisihan. Hindi pinapayagan ng aking dignidad na yumuko ako sa mga taong iyon. Tulad ng inaasahan ko, kinabukasan, natanggap ko ang aking dismissal notice mula sa kumpanya, na may dahilan na hindi maayos na pag-ugali sa mga superiors at partners na nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Kalmado kong inayos ang aking mga gamit, walang anumang panghihinayang. Ang lugar na ito ay hindi nakarapat-dapat sa aking pagsisikap. Nang malaman ni Ana ang nangyari, sobrang galit siya. Gusto niya agad pumunta sa kumpanya para makipag-away. Pero pinigilan ko siya. Huwag na, Ana. Wala tayong ebidensya. Kung pupunta ka doon, magiging katawa-tawa lang tayo. Hindi pa tapos ang laban na ito.
Sabi ko para kalmahin siya, pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Nanalo si Mia at Emmer. David ng isang malaking laban. Hindi lang nila nakuha ang proyekto, kundi matagumpay din nila akong naitapon mula sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang araw, narinig ko ang tsismis na kumakalat si Mia sa marketing industry na tinanggal ako sa trabaho dahil sa kakulangan sa kakayahan at pag-ugaling star at hindi makisama. Mas masahol pa, sinabi niya na gusto ko lang umangat sa karera at nagpapalakas ako sa mga matatandang mayayaman pero nabigo ako. Ang masamang tsismis na ito ay mabilis na kumalat na malubhang nakaapekto sa aking dangal at sa pagkakataon kong makahanap ng bagong trabaho. Ang galit sa akin ay sumiklab ulit. Hindi ko pwedeng hayaan na siraan pa niya ako. Kailangan kong maghanap ng paraan para gumanti. Noong Biyernes ng gabi, naisip ko na naiwan ko pala ang ilang importanteng personal na dokumento sa aking desk drawer. Kahit na tinanggal na ako sa trabaho, alam ko na may kahinaan ang seguridad ng kumpanya. Ang access card system ay nag-update at nag-invalid lang ng mga card ng mga dating empleyado sa dulo ng bawat linggo. Nagdesisyon ako na bumalik sa kumpanya para kunin ang mga gamit ko at umaasa rin ako na makakita ng anumang ebidensya laban kay Mia. Tahimik ang opisina sa gabi, ang tanging ilaw lang ay ang mga ilaw sa hallway. Tahimik akong naglakad papunta sa marketing department. Nang dumaan ako sa women's restroom, narinig ko ang boses ng isang tao sa loob. Boses ito ni Mia. Emmer. David. Huwag po kayong mag-alala, hindi na makakalipad ang babaeng yon. Nagpakalat na ako ng balita na may ginagawa siyang masama sa mga matatandang mayayaman. Ngayon, wala ng kumpanya ang maglalakas loob na kumuha sa kanya. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng isang lalaki, walang iba kundi ang si David. Magaling ka. Dapat natin siyang sirain para malaman niya na ang pagtapat sa atin ay walang magandang resulta. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, ipopromote kita. Paano naman ang asawa mo? Nagdududa na siya. Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay malambing. Hayaan mo siya. Kapag nakuha ko na ang kontratang ito at kumita ako ng malaki, ididiborsyo ko na ang matandang babae na yon at pakakasalan kita. Sa oras na yon, ikaw na ang Enrea. At makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Pangako. Huwag mo akong lolokohin. Siyempre, honey. Ang kanilang pag-uusap ay nagpamanhid sa akin. Kaya pala, may relasyon sila, at ang lahat ng ginawa nila ay isang masusing planado na paraan para saktan ako. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ito na ang ebidensya na kailangan ko. Mabilis kong kinuha ang aking telepono, inilagay sa record mode, at nilapit ito sa pintuan. Na-record ko ang buong maruming pag-uusap nila, mula sa plano na saktan ako hanggang sa kanilang walang kahihiyan na relasyon. Sa recording na ito, alam ko na dumating na ang oras para gumanti ako. Ang kanilang palabas ay malapit nang magtapos. Hawak ang mahalagang recording, hindi ako kumilos ng nagmamadali. Alam ko na mayroon lang akong isang pagkakataon, at dapat akong tumama ng perpekto para hindi sila makakilos. Ginugol ko ang buong gabi sa pagpaplano ng isang detalyadong plano. Ang layunin ko ay hindi lang ilantad sina Mia at David, kundi para pagbayarin sila sa lahat ng ginawa nila. Kinabukasan, ang una kong ginawa ay ipadala ang recording kay Ana. Nang marinig niya ito, sobrang galit siya at gusto niyang hanapin si Mia. Kailangan kong magpakahirap para pakalmahin siya at kumbinsihin siya na sundin ang aking plano. Ang plano ko ay may 3 hakbang. Ang unang hakbang ay panimula. Gumamit ako ng isang unregistered na numero at ipinadala ang recording sa lahat ng empleyado sa aking dating marketing department sa pamamagitan ng kanilang group chat. Wala akong sinabi, hinayaan ko lang na ang recording ang magsalita para sa sarili niya. Ang ikalawang hakbang ay ang pinakamahalaga. Kailangan kong hanapin ang asawa ni Emmer. David. Batay sa maliit na impormasyon na alam ko, kami ni Ana ay gumugol ng buong umaga sa paghahanap sa social media. Sa huli, nakita namin ang account niya. Isang babae na may mabuting hitsura, na madalas mag-post ng mga larawan ng kanyang masayang pamilya. Nang makita ko ang mga larawan na yon, nalungkot ako para sa kanya. Ipinadala ko sa kanya ang recording kasama ng isang maikling mensahe. Ma'am, isa po akong dating empleyado ng kumpanya, sa tingin ko may karapatan po kayong malaman ang katotohanan tungkol sa asawa nyo.
Ang huling hakbang, ipinadala ko ang recording kay Anton. Sa kanya, nagpadala lang ako ng recording, walang paliwanag. Gusto ko na siya mismo ang makinig at siya mismo ang humusga sa babaeng pinili niya. Nang matapos ang lahat, sa halip na umupo sa isang coffee shop, nagdesisyon ako na bumalik sa lobby ng building. Inasahan ko na magkakaroon ng magandang palabas at kailangan ko ng isang magandang lugar para ma-record ito. Naghanap ako ng isang tagong sulok sa likod ng mga halaman kung saan makikita ko ng diretsyo ang glass door ng marketing department. Tulad ng inaasahan ko, pagkatapos ng isang oras, isang mamahaling kotse ang dumating at huminto sa harap ng kumpanya. Bumabang ang asawa ni Emmer. David na may mukhang puno ng galit. Dumiretso siya sa loob. Wala pang 15 minuto, tumakbo din si Anton na may namumutlang mukha at sumugod sa loob ng lobby. Mula sa aking posisyon, binuksan ko ang kamera ng aking telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang mga sigaw at pagmumura, ang tunog ng mga basag na gamit sa loob ng opisina. Ang lahat ng empleyado sa building ay lumabas sa hallway. Ang pinto ng marketing department ay gawa sa salamin, kaya na-record ko ang buong magulong eksena sa loob. Ang asawa ni Emmer. David ay sumugod at hinila ang buhok ni Mia na may mga walang katapusang pagmumura. Balisa si Emmer. David na sinubukan na pigilan sila pero sinampal siya ng kanyang asawa. Tulala lang si Anton, namutla ang mukha nang malaman niya ang katotohanan at pagkatapos ay sumugod siya para kausapin si Mia. Ang eksena ng isang asawa na niloko, ang isang lalaking niloko, at ang dalawang taong nagloloko na nag-aaway ay sobrang pangit tingnan. Ang video na ito ay ang huling ebidensya ko. Ang resulta ng gulo sa opisina ay tinanggal sina Mia at si David ng board ng korporasyon para mapanatili ang imahe ng kumpanya. Ang skandal ng affair at ang masamang plano para saktan ang isang dating empleyado ay naging isang dungis na hindi pwedeng burahin, na naging dahilan para mawalan sila ng trabaho at dangal sa industriya. Akala ko magtatapos na ang lahat doon, pero mali ang akala ko sa kawalanghiyaan ni Mia. Dahil sa wala na siyang mapuntahan, at wala na siyang pwedeng mawala, nagdesisyon siyang gawing social media ang huling labanan. Pagkatapos ng ilang araw na natanggal siya sa trabaho, nag-post si Mia ng isang mahabang video sa kanyang personal na page. Sa video, nagpakita siya na mukhang kaawa-awa, namumugto ang mga mata, maputla ang mukha, at nanginginig ang boses. Sinimulan niya ang kanyang kwento, pero ang bersyon na yon ay ganap na binaluktot. Sa kwento ni Mia, ako, si Elara, ay inilarawan na isang manipulative at masamang tao. Sabi niya, dahil sa matagal ko nang gusto si Anton pero hindi niya ako pinapansin, gumawa ako ng paraan para paghiwalayin sila ni Anton. Tungkol naman sa trabaho, umiiyak siyang sinabi na dahil sa inggit niya sa kakayahan niya, at takot na malampasan niya, gumawa ako ng bitag, at nag-set up ng isang eksena ng affair para saktan siya at ang respetadong isi. Ang paghahagis ko ng alak sa restaurant ay binaluktot niya at sinabi na sinadya ko itong gawin para akusahan siya. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano ang nagawa kong mali. Gusto ko lang po na magtrabaho ng tahimik at makasama ang taong mahal ko. Pero hindi ako hinayaan ni Ate Elara. Inagaw niya ang boyfriend ko, inagaw niya ang trabaho ko. Ngayon, gusto niyang sirain ang buong buhay ko. Sabi ni Mia habang umiiyak na mukhang kaawa-awa. Ang galing ni Mia sa pag-arte ay hindi masama. Ang kanyang video ay mabilis na kumalat. Ang mga netizens na hindi alam ang totoo ay agad na nagbigay ng simpatsya sa kaawa-awang biktima na si Mia. Nagsimula silang magmura sa akin at tawagin ako sa pinakamasasakit na salita. Kahit na hindi ako nagpakita, ang pangalan kong Elara ay naging target ng libu-libong tao. Ang personal na page ni Mia ay nakakuha ng daan-daang libo na followers sa loob lang ng isang gabi. Bigla siyang naging isang sikat na online personality, isang hot girl na kaawa-awang biktima. Maraming maliliit na brands ang naghanap sa kanya para mag-advertise ng kanilang mga produkto na sinasamantala ang kanyang biglaang kasikatan. Nagsimula si Mia na mag-livestream ng mga binebenta na mayroon pa ring kaawa-awang itsura at sinasabi ang kanyang mga paghihirap para makuha ang awa ng mga tao. Nang mapanood ni Ana ang mga video na yon, sobrang galit siya at gusto niya agad na ilantad si Mia. Pero pinigilan ko siya at sinabi, hindi pa ngayon ang oras. Hayaan na lang natin na i-enjoy ni Mia ang kanyang maikling sandali ng kasikatan at babanatan natin siya kapag tamang-tama na ang pagkakataon.
Kalmado kong pinanood ang lahat, hindi ako natatakot sa mga pagmumura ng mga netizens. Alam ko na sila ay mga taong naloko lang ng isang mapanlinlang na kwento. Naghihintay ako sa tamang oras para magbigay ng huling banat. Sa sumunod na linggo, nabuhay si Mia sa tuktok ng atensyon. Patuloy siyang nagli-livestream at umiiyak. At syempre, ang kanyang benta ay tumaas dahil sa awa ng mga tao. Nag-usap kami ni Ana at pareho kaming sumang-ayon na ang pagiging tahimik na yon ay pagpapaubaya sa kasamaan. Ginawang labanan ni Mia ang kwento sa pagitan ng isang mayaman at isang mahina. Kung gusto kong manalo, hindi ako pwedeng maging ordinaryong tao. Kailangan kong gamitin ang parehong kapangyarihan na sinasabi niyang ginamit ko para sirain ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi na ito personal na bagay, kundi isang laban para sa dangal. Noong Biyernes ng gabi, habang nagli-livestream si Mia na may record-breaking na bilang ng viewers, nagdesisyon akong kumilos. Wala akong ginawang ingay. Binuksan ko lang ang aking personal na page, isang account na bihira kong ginagamit, at nag-post ng isang litrato. Ito ay isang larawan ng pamilya ko sa isang eleganteng party. Sa litrato, nakasuot ako ng isang eleganteng evening gown, nakatayo sa pagitan ni Papa at Mama. Si Papa na nakasuot ng eleganteng suit na may mabait na ngiti ay si Mateo, ang respetadong direktor ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa na kilala ng lahat. Si Mama, isang magandang ginang na may nagniningning na diamanteng alahas, ay maganda na nakahawak sa braso ko. Ang background ay ang malaking hall ng isang 5-star hotel. Hindi ako nagsulat ng masyado, isang maikling caption lang. Salamat, Ma at Pa, sa laging pagiging matatag kong suporta. Sa simula, hindi masyadong nakakuha ng atensyon ang post ko, pero pagkatapos ng ilang sandali, nag-comment ang ilang mga kaibigan ng mga magulang ko mula sa high society. Ang ganda ng anak ni Emre. Mateo, ang tagal na kitang hindi nakita, Lara, mukhang mayaman ka na. At doon, sumabog ang lahat. Ang mga netizens, lalo na ang mga keyboard warriors na nagmumura sa akin, ay nagsimulang makaramdam na may mali. Napansin nila na ang lalaki sa larawan ay ang sikat na direktor ng bangko na madalas nilang nakikita sa GI at sa dyaryo. Nagsimula silang maghanap ng impormasyon at unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang Lara, ang ahas na umagaw sa boyfriend ng isang mahirap na babae, ay lumabas na isang tunay na prinsesa, ang nag-iisang anak ng isang tanyag at mayaman na pamilya. Ang kondo na dinemand ng nanay ni Anton, ang kotse na minamaliit ni Mia, lahat ay maliit na bagay lang kung ikukumpara sa tunay na yaman ng pamilya ko. Ang opinyon ng publiko ay biglang nagbago. Ang mga forums at mga tabloid news sites ay naglagay ng mga nakakagulat na headlines. Kahangahangang pagbabago, ang ahas na akusado ay lumabas na isang tunay na mayaman na babae, ang totoo sa likod ng love drama, ang kaawa-awang babae o ang profesional na gold digger. Ang mga taong nagmura sa akin noong isang araw lang, ay bumalik sa personal na page ni Mia para tanungin siya. Sabi mo inagaw ni Lara ang boyfriend mo. Anak siya ng direktor ng bangko, bakit niya agawin ang isang empleyado ng gobyerno? Siguro nakita mo na mayaman siya, kaya gumawa ka ng bitag para gumanti. Magaling ka talagang umarte. Kaya pala nakipag-affair ka sa CE, pareho kayong masama. Ang livestream ni Mia ay napuno ng mga kritisismo at mapanlait na komento. Nataranta siya, namutla ang mukha, at hindi niya kayang magpaliwanag, kaya mabilis niyang in-off ang livestream. Ang si victim react ni Mia ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Pero alam ko na hindi pa ito sapat. Sa isang taong walang hiya tulad ni Mia, hindi siya madaling susuko. Kaya inihanda ko na ang huling banat. Tulad ng inaasahan ko, pagkatapos ng ilang oras na pagkatulala, itinuloy ni Mia ang kanyang act. Nag-post siya ng isang mahabang essay na may kaawa-awang tono. Sa pagkakataong ito, sinulat ni Mia na ako ay isang mayabang na mayaman at siya ay isang mahinang babae lang. Tama, sobrang yaman ni Ate Lara. Marahil ay kaya niya nagawa ang mga bagay na ito. Ginamit niya ang pera at kapangyarihan ng kanyang pamilya para bigyan ako ng pressure. Ako ay isang ordinaryong babae lang, paano ako lalaban sa isang malaking puwersa na ganoon? Si Mia ay pilit pa ring nagpapakabiktima. Alam ko na ang pag-post ng ebidensya ay mayroong legal na panganib, pero handa akong gawin ito para protektahan ang aking dangal. Wala akong sinabing iba, tahimik lang akong nag-post ng 2 bagay sa aking personal na page.
Una, ang buong recording ng pag-uusap ni Mia at David sa restroom. Malinaw ang recording na naglalantad sa kanilang maruming plano na magpakalat ng tsismis, saktan ako at agawin ang proyekto. Pangalawa, at ang pinakamalakas na banat, ay ang video na na-record ko sa gulo sa opisina. Malinaw na na-record ng video ang buong eksena. Sumabog ang issue, at ang maliliit na brands ay nagmamadaling tinanggal ang kanilang pakikipag-cooperate kay Mia. Nawala ang kanyang kaawa-awang itsura. Si Mia sa video ay nagpakita bilang isang baliw na babae na hinila ang buhok, sumisigaw, at nanggagalaiti. Ang imaheng ito ay ganap na kabaligtaran sa si victim na kanyang binuo. Ang dalawang ebidensya na ito ay parang dalawang bomba na sumira sa lahat ng kasinungalingan ni Mia. Ngayon, ang mga netizens ay mayroon na ng buong larawan ng pangyayari. Wala na silang duda. Ang galit ay lumukso pero ang target ay hindi na ako, kundi si Mia. Milyon-milyong tao ang dumagsa sa kanyang personal na page, at nag-iwan ng mga kritikal at masasamang komento. Hindi ka panipaniwala na may ganoong klase ng tao na napaka-plastic at walang hiya, sobra, wala na akong masabi. Ang mga maliliit na brands na nakipag-cooperate kay Mia ay sabay-sabay na tinanggal ang kanilang mga post, binura ang mga video, at nagbigay ng pahayag na tinatapos na ang kanilang kontrata sa kanya. Ang career ni Mia bilang isang online star ay natapos sa isang gabi lang. Mula sa isang biktima na sinasamba, naging isang manloloko siya na kinamumuhian ng buong lipunan. Siya mismo ang naglibing sa kanyang kinabukasan gamit ang kanyang kasinungalingan at kasakiman. Tapos na ang lahat. Isinara ko ang aking computer at nakaramdam ng matinding ginhawa. Hindi ako masaya na natalo ko ang aking kalaban. Masaya lang ako na nakuha ko ang hustisya para sa sarili ko. Ang katotohanan tungkol sa pamilya ko ay mabilis na kumalat. Dumating ang balita sa isang malayo na kamag-anak ni Anton sa syudad at agad nilang ipinasa ang balita. Pagkatapos nilang kumpirmahin mula sa iba't ibang source, hindi na sila mapakali. Pagkatapos ng ilang linggo na pagkalma ng online storm, bumalik na ang buhay ko sa pagiging normal. Noong hapon na yon, nasa bahay ako kasama ang mga magulang ko nang mag-ring ang doorbell. Sinabi ng aming katulong na may 2 taong gustong makipagkita sa akin. Pumunta ako sa sala. Nakatayo doon si Anton at si Aling Lita na may ganap na ibang hitsura. Si Aling Lita ay hindi na mayabang, sa halip ay may ngiti na puno ng pagsusumamo. Si Anton naman ay nakayuko na mukhang miserable. Mayroon din silang dalang mamahaling mga regalo. Pagkakita sa akin, tumakbo si Aling Lita sa akin at akmang hahawakan ng aking kamay pero umatras ako para iwasan siya. "Oh, Elara, anak ko. Nandito ako para mag-sorry sa'yo. Ang lahat ng nangyari noong araw na iyon ay dahil sa akin, nalito lang ako. Sana ay mapatawad mo ako. Elara, sorry, kasalanan ko na mahina ang loob ko, hindi kita naprotektahan. Sobrang nagsisisi ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mga mali ko." Lumapit din si Anton, tumingala siya at tiningnan ako, ang kanyang mga mata ay namumula. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla silang lumuhod sa harap ko. "Elara, patawarin mo kami. Elara, magpakasal tayo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magsimula ulit." Ang eksena na ito ay sobrang nakakakilabot. Akala ba nila na ang ilang sorry ay pwedeng burahin ang lahat? Lumabas ang mga magulang ko mula sa loob ng bahay. Nang makita nila ang eksena, galit si Papa at aalisin na sana sila, pero sininyasan ko siya na pigilan. "Hayaan mo na ako ang mag-ayos nito." Tiningnan ko ang 2 taong nakaluhod sa aking mga paa, at wala akong naramdamang awa, kundi walang katapusang pagkamuhi. "Tumayo na kayong 2, marumi ang sahig ko, hindi kayo karapat-dapat na lumuhod dito." Sabi ko, ang boses ko ay yelo. Nang marinig nila ito, akala nila ay sumang-ayon na ako at mabilis silang tumayo. "Kaya pala, pinatawad mo na kami?" Masayang tanong ni Aling Lita. Tumawa ako ng sarcastic. "Patawad? Nandito kayo hindi dahil sa nagsisisi kayo, kundi dahil sa nagsisisi kayo na nawala sa inyo ang yaman ko. Sapat na ba ang pag-arte nyo? Ang isang duwag na lalaki tulad mo, at ang isang sakim na nanay tulad mo, hindi ko kayo kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Ngayon, umalis na kayong mag-ina. Huwag na kayong magpakita sa akin. Hindi kayo karapat-dapat na patawarin." Ang bawat salita na sinabi ko ay matalim, walang awa. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay winasak ko ng walang pakundangan.
Nanigas sila sa lugar at umalis, bitbit ang mga regalo at ang kanilang kahihiyan. Nang mawala na ang anino ni na Anton at ng kanyang nanay sa likod ng pinto, pakiramdam ko ay isang malaking bigat ang nawala sa akin. Ang lahat ng hidwaan ay sa wakas ay naayos na ng husto. Sa mga nakaraang linggo, ang relasyon namin ni Rafael ay unti-unting lumalalim. Madalas siyang tumatawag sa akin para mangumusta, at minsan ay nagkikita kami para uminom ng kape at mag-usap tungkol sa trabaho at buhay. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng pinto. Bumaba si Rafael mula sa kotse at may dala siyang isang magandang bouquet ng puting rosas. Nakita niya ang huling eksena. Lumapit siya at ibinigay sa akin ang bouquet. Para sa'yo. Congrats sa panalo mo. Kinuha ko ang bouquet at ang matamis na amoy nito ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ko. Salamat. Bakit ka nandito? May pakiramdam ako na may mangyayari ngayon kaya pumunta ako. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at paghanga. Ang ginawa mo kanina ay magaling, mukhang isang matapang na prinsesa. Hindi ko napigilan ang pagngiti. Isa na namang prinsesa, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman na hindi ako karapat-dapat. Isa akong prinsesa, pero hindi isang mahina. Gusto mo bang maglakad-lakad muna? Bigla niyang iminungkahi. Tumango ako at magkasama kaming naglakad-lakad sa maliit na hardin sa harap ng bahay. Ang sikat ng araw sa gabi ay parang pulot na kumalat sa berdeng damo. Lara. Nagsalita si Rafael na pumutol sa katahimikan. Tungkol sa peking kasal, sa tingin ko dapat natin itong gawing totoo. Nagulat ako at lumingon ako sa kanya. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang kamay ay sobrang mainit at matatag. Tiningnan niya ako sa mata, ang kanyang boses ay sinsero at seryoso. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang damdamin na ito. Ang alam ko lang ay napahanga ako sa iyong lakas, talino, at dignidad. Ang singsing na ibinigay ko sa iyo noong araw na iyon ay hindi isang prop sa isang palabas, ito ay totoo. Kinuha niya mula sa kanyang suit pocket ang isang pulang velvet box, at sa loob ay isang magandang disenyong diamanteng singsing. Hayaan mo akong maging sa tabi mo, at magkasama nating isulat ang isang tunay na masayang kwento. Papayag ka bang maging asawa ko? Muling tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, ang mga luha ay dahil sa kaligayahan. Nadaan ako sa isang mahabang daan at maraming unos, pero sa huli ay nakita ko ang tunay na tahimik na kanlungan ng aking buhay. Ang lalaking nasa harap ko, pinapahalagahan niya ang aking kaluluwa, ang lakas sa loob ko. Umiti ako at tumango habang umiiyak. Masaya siyang isinuot ang singsing sa aking daliri at dahan-dahan niya akong niyakap. Sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, alam ko na ang isang bagong kabanata ng buhay ko ay nagsimula na. Isang maliwanag at masayang kinabukasan ang naghihintay sa amin. Ang prinsesa sa loob ko ay nakita na ang kanyang prinsipe, at magkasama silang bubuo ng isang tunay na fairy tale.